Ito po ngayon ang pinapakalat na itong mga taga-suporta ng mga Duterte, mga DD shits na matatawag. Abay mukhang pinangunahan ito ni Mr. Harry Roque at sumunod po yung mga nasa social media na mga DDS din po. Ayan, yan po ang pambanat ngayon na itong mga ulupong ni Digong. Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. Yan po ay shinare na itong si Harry Roque. Kahit po yung si ano bang pangalan nun? Anyway, isa doon sa mga nagmamarunong madalas na nasa SMNI na DDS vlogger din, na merong Facebook page na For the Motherland. Yan din po ang kanyang shinare. Sabi niya, Bicol stay strong, 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. Ito mga ulupong na to, hindi na nakakatulong at walang plano talagang tumulong dahil wala naman sa dugo nila yung ganito, yung pagtulong. Di ba? Wala naman talaga. Wala rin sa dugo nila yung bayanihan. Nag-try ang mga yan ng mga panahon ng Maisog Rally. May nakita? Wala. So ayan, sinupla po ito ng isa sa mga idolo natin na nasa social media rin. We all know that you are a vile person. Alam niya kung ano ibig sabihin na, no? But these things can't wait, or can wait. If you are not doing anything to help, the least you can do is to hold off until Bicolanos can defend themselves against your trolling. Oo nga naman. Pero huwag kayong magtaka sa mga ganitong tirada ng mga diehard. Ganito sila kadudumi. Akala mo talaga, ay ano ngayon, dahil yung isa naman pong loyalista na medyo active din sa social media, madalas ay nababasa natin yung kanyang mga post. Ang sabi niya, hinahanap daw na itong mga DD shits ang 9.4 billion flood control projects sa Bicol region for 2023. Yan daw na 9.4 billion na yan ay distributed to 6 provinces. It was a small amount compared to 51 billion for 3 pandemic years of kulong for the first of Davao City. Ulan lang sa Davao City, baha agad. Ulan lang daw. Talaga lang kasi kung sana po magsalita kayo nang wala naman kayong ganitong issue rin, yung mga iniidolo nyo, siguro okay lang. Pero mas malala po kasi ang issue netong Davao. Ilang beses ba? Ulan lang, wala talagang bagyo ng mga nakaraang linggo na kadalasan ay binabaha rin po dyan sa Davao. Tapos parang ito ngayon yung ganti nyo. Sabi nga ng mga eksperto, kahit anong flood control projects ang gawin doon sa mga lugar na nasalanta ngayon ng bagyo, mahirapan talaga dahil hindi pwedeng mapigil ng kahit sino ng anumang proyekto yung matinding pag-ulan na nangyari. Matindi po yung pag-ulan. Kaya matindi rin po ang inabot na pagbaha. Sana po ay hindi bahain uli ang Davao kasi babalik na naman to sa inyo. Mas masaklap to. Mas malaki kasi to, 51 billion compared to 9.4 billion na dinivide pa among 6 provinces. Ay ito po isang syudad lang dyan sa Davao City. Malala.